The fishing capital of the Philippines ang Navotas. Alam nyo ba na nagkaroon dito ng reclamation project dito sa Tansa, Navotas? So ito yung dating palaisdaan at ngayon puno na siya mga natambak. Nagkaroon pa nga ng rally dito against sa demolition and reclamation dahil karamihan sa mga livelihoods nila dito ay ang pagpa-farm at pagbebenta ng mga tahong. So, fast forward tayo ngayon after ito matambakan, kumusta na ang sitwasyon dito sa Tansa, Navotas. At sakto ngayon kasi nagkaroon ng bagyo. Dito may pakita ko rin sa inyo kung gaano nakataas yung level ng tubig. Dito yan sa may everlasting, malapit barko na bahay. Yan, so tara. Kaya sasakyan pala yung kailangan dito, oh. Ganito pala yung mga patok na yung kabayan. Talagang ano, kaya buti ng tubig. Nandito na tayo sa Tansa, Navotas. Dito sa may everlasting. At ito yung karamihan tinatanong nila. Ano na daw ang sitwasyon dito sa Navotas after tinambakan doon? Kung malala nyo kabayan diyan sa area ng Navotas, dito sa Tansa, nagkaroon ng reclamation project. Dating palaisdaan daw yun eh. Ngayon, lumitaw na yung lupa doon. At nasakto naman ngayon na napuntahan talaga natin itong lugar na bagyo. Ito at least makikita nyo na rin yung sitwasyon dito. Kung gaano kataas yung tubig kapag may bagyo. Actually dito, marami ng mga bangka dyan. Yan yung muso transport nila. Kesa sa maglalakad ka dito kung may mga dala. Tapos dito pala kape, makikita nyo tong NOAA. Ito bahay pa to, Huyos barko. So ayan kabay, nandito na tayo sa everlasting ngayon. So itong barko pala nakikita nyo, kung siya para siyang bahay, tapos sa baba meron siyang commercial area. May samgyup NOAA, tapos may kapehan din. Nagkaroon na ng tubig dito sa gilid, oh. Ganda, so hanggang 2 meters pala yung level. Lampas na sa tuhod pa. Mas malalim doon sa dulo eh. Yung mga sasakyan dito nasa labas na. Bawal iwan dito yan. Kasi minsan lumalampas sa tao pa yung tubig yan. Water pump, oh. Para lumabas yung tubig. Parang problema, papasok din ulit, no? Ay, motor pala pwede dito. Pansin mo yung mga ibang bahay dito, nakataas na. Yung mga ganitong bahay sir, pinapasukan pa ng tubig to, hindi na no? Yan, mataas ito no? Mababa pala ngayon. Lampas tao pala yung tubig dito. Kaya pala yung mga gate dito gawa sa stainless. Kasi kakalawangin. Anong ginagawa dito sir? Kalsada to? Drainage to. Ito tulad yan, ganyan kataas dapat. Sigurado hindi abutin. Kung sasakyan lang bawal dito. Halos nasa kulay na kanina eh. Malayo pala kung lalakarin.
Yung mga second floor. Ito yung mga pabahay pinagawa. Ito yung mga unang batch. Pag sa taas, walang baha dyan. No? So dito na tayo kabayan. Ginawa pala nilang swimming pool talaga yung kalsada dito. So pagdating natin dito, ito yung mga pabahay. Maluwag na. Hindi na binabaha. Ito na yung reclamation ngayon, no? Tinubuan na siya ng mga talahib. Nayos na rin pala yung kalsada dito. Itong dike. So far wala pang mga tinatayong building dito sa reclamation. Ito pa lang yung kaganapan niya. Although may mga malit na baraksa dyan. Pero malawak. So ngayon, ito yung itsura ng kanyo. Ito natambakan na rin to. Grabe yung basura. Pati walang tubig dito. Mababaw ngayon. May lupa na puno ng basura. Wala yung kanya, no? Actually dito matatanaw mo na yung ginagawang project ng New Manila International Airport. Grabe yung basura. Yan yung sani niyan pagpatuloy pagtapon ng basura sa Manila Bay, di ba? Naningil na yung kalikasan, no? Pwede na palang lakarin dito, no? Madalas naabutan ko to high tide, eh. So ito na ngayon ang Nabotas Reclamation Project. So mahigit 650 hectare. At ang sabi daw nila, ito yung magiging gateway for the New Manila International Airport na currently constructed dun sa Bulacan. So dating mga palaisdaan dito, usually mga tahungan yung mga karamihan hanap buhay dito na mga mangingisda. At yun po yung sitwasyon ngayon dito. At nadaanan naman natin yung mga kabahayan, di ba? Halos umabot sa tuhod yung level ng tubig.